Nagbabalik po ang homepage. Napatunayan sa inilabas na artikulo ng British Journal of Cancer na nakapagpapataas ng risk ng breast cancer ang kakulangan sa pagtulog. Mas mataas ang porsyento ng mga kababaihang nakakatulog lamang ng 6 na oras sa gabi o mas mababa pa. Upang liwanagin ang ganitong usapin, makakasama natin ngayon sa programa ang Executive Director ng Philippine Cancer Society, si Doc Rachel Rosario. Hello, Doc Rachel. Welcome back po sa homepage. Good morning. Doc, breast cancer. Nawindang kami lahat nung malaman namin ito, narinig namin itong balitang ito kanina. Ano po ang koneksyon ng sleep duration ng isang babae sa pagtaas ng kanyang risk sa breast cancer? Okay. Yung study na yun kasi, they were interested to find out if meron nga ba talagang link between women who actually parang kulang ng tulog, no? Okay. And women na yung nagtatrabaho sa night shift. Okay. Compared doon sa mga regular na natutulog tayo na mahaba sa gabi. Okay. And meron na rin mga ibang studies noon kasi may mga earlier studies nito. And yung result talaga, para nakikita nila, mas tumataas yung risk or chance ng babae na magkakaroon siya ng breast cancer compared doon sa mga day shifters. Kasi 'di ba minsan may mga nurses, siguro mga call center agents, mga doctors, 'di ba? They tend to work longer hours or sometimes yung kanila talagang schedule is panggabi. What could be the reason, Doc? Meron po ba sa katawan natin meron po ba sa katawan ng babae na nawawala kapag ang tulog mo ay irregular or maikli lang? Sabi nila na we have a hormone na melatonin or melatonin. It is decreased daw in these women who work the night shift or who sleep less at night. And ang production kasi nitong melatonin na to, usually nagpipeak siya from mga 11 p.m. until umaga. So that's why they really recommend na at least mga 10 o'clock, we should be starting to prepare ourselves for sleep. And ito kasi, ang tawag nila nito, this is the hormone of darkness. Nare-release kasi siya pag madilim. And if there is a presence of a blue light daw, or just light, no? Sa laptop, pwede kasi ma-disrupt kasi yung production nito. Hindi naman totally ma-disrupt, but it decreases. And they're postulating na baka nga ito yung link or yung connection. Oo, kasi maraming functions yung mga hormone, amongst which antioxidant ito Powerful antioxidant, tapos meron din siyang relationship doon sa ating immune system na ma-enhance din niya yung ating immune system. Sabi, kasi po ang binabagit kanina, sleep duration, haba ng tulog. Paano naman, may kinalaman din po ba yung sleep quality naman? Kasi di ba, minsan kahit mahaba ang tulog mo, parang feeling mo naman ang babaw. Meron yung kinalaman ang sleep to health talaga, di ba? Kasi number one, we should get enough sleep. Oo. Some people do not get enough of it. Some people feel they don't need so much of it. Kanya-kanya daw yun, no? Na kasi yung iba, kaya daw nila mga 6 hours lang. The older we get, di ba, mas mababa yung ating tulog na kailangan. Oo, tulog na kailangan. Pero siguro yung mahalaga yung rested sleep. And then, if i-connect lang kasi natin dito sa melatonin production, may optimum time talaga siya. So, we will probably need to try to sleep, no? Between those hours. 10 o'clock to 4. Yes. Some will say 11, some will say 12, pero along those time talaga, those times. Tulog ka na. At ang ideal pong tulog is 6 to 8 hours, tama po ba ito? 6 to 8, so pwedeng 6. Pwedeng 8. some will even tell us na yung gusto nilang sleep 9 or 10. Iba-iba yan. Opo. Gano'n po ba ilang oras po ba ang dapat na haba ng tulog ng tao? 6 to 8 ang recommended, yes. Magko-compensate mo po ba yun, for example, hindi ka nakatulog ng gabi, babawiin mo ng nap sa maghapon? Kaya babawiin mo ng tulog sa weekend. Ganun na trabaho diba? na Well, the body actually, pag natulog siya kasi bumabawi, no? Pero they are saying na for long-term healthy effects of sleep, dapat consistent. Na hindi yung mga sporadic na maya-maya, pakonti-konti. Siguro we should try to have regular sleep. So adjustment po talaga na lifestyle. Kasi nakikita nila na
pag may circadian rhythm kasi yung katawan, di ba? Opo. May rhythm yung katawan eh. Parang sana masunod talaga natin yun. No? Pag araw, we move. Pag gabi, we rest. Curious lang po ako, no? Kasi since hindi lang naman babae nagkaka-breast cancer, I think pwede rin sa lalaki ito kapag kulang ng tulog. Kasi sila mas madalas na trabaho sa labas. Oo, pero kasi statistically kasi yung chances for a male na magkakaroon ng breast cancer, very, very small siya compared to women. Although nangyayari siya. Oo, okay. So, siguro ang bottom line, matulog tayo na mahaba daw. Ang bottom line is, we need to sleep, at the right time, and we need enough sleep. No? Kasi sleep can do wonders for the body. It's a time kasi na makapagpahinga yung katawan, diba? Makapag-regenerate yung kailangan mag-regenerate ng mga cells. Okay. Anyway, thank you so much po, Doc Rachel, for your time with us this morning. And tayo po namin natutunan. Isa na namang health topic ay naibahagi namin sa inyo today. Kaya naman bukas, abangan ulit ang aming pag-uusapan. For the meantime, magpumuna kayo, mag-ilipat ng channel, magbabalik agad ang homepage. Sa homepage at